nakaraang linggo, sinimulan kong libutin at tuklasin ang bansang Thailand. First stop, ang capital nito na Bangkok City. Iba't ibang gawain at laro ang aking sinubukan. Wow! Pero kinumpis nila ang aking passport. Mababawi ko lang daw ito pag naisapuso ko na ang kultura ng Thailand. Kaya ngayong linggo, papasukin ko naman ang mundo ng mga dambuhala mula sa pinakamalaki. Lord, ano to? Pinakamabangis. I can go inside? Ay, ay! Pinakamailap. Malaki to! Uy! At pinakamakamandag na hayop sa balat ng lupa. Lord, ayun no? Woo! Ang next stop sa ating tour of Thailand, ang lungsod ng Pattaya na higit kumulang 147 kilometers ang layo mula sa Bangkok. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, narating ko na ang second most visited city in Thailand. Tanyag dahil sa kanyang sights and nights, ang Pattaya ay dinadagsa ng mga turista dahil sa mga pasyalang hindi lang pampamilya, panghayop pa. At yun ang pakay ko rito sa Pattaya. Welcome to the Elephant Show. Sa palabas na ito, panay bigatin ang cast. Kaya opening number pa lang, nakakayanig na agad. Oh. Oh. Wow. Crazy. Pero alam niyo bang hindi lang sa entablado at turismo bumibida ang mga higanteng ito? Ang mga elepante ay maituturing ding dambuhala sa kultura at kasaysayan ng Thailand. Noong unang panahon, ginamit sila bilang mga sandata sa labanan. Samantala, bawat hari daw na naupo mula noong 1500s hanggang sa kasalukuyan ay may stable ng white elephants. Naniniwala kasi sila na nagdadala ang mga ito ng swerte, di lang para sa hari, kundi para sa buong kaharian. Kaya pati ang simbolo ng monarkiya may larawan ng white elephants. Bahagi rin ng kanilang relihiyon ang elepante dahil ang Hindu god na si Ganesh ay sinasamba ng mga Thai Buddhist. Kahit nasa 2,700 na lang ang bilang ng domesticated elephants at tinatayang 2 hanggang 3,000 na lang ang wild elephants. Kahit saan ka magpunta dito sa Thailand, ang dami mong makikitang imahe ng elepante. Pero ang mga dambuhalang ito ay hindi lang nagsisilbing sa gisag na nilalagay sa pedestal o litrato. Sa katunayan, napakalaki ng kanilang silbi sa mga tao. Bukod sa pagtatrabaho sa mga gubat, park at zoo, malaking tulong din sila sa panahon ng delubyo, tulad nung naranasan nila noong 2004. Mabalik tayo sa Elephant Show. Marami pa raw sorpresa at gimmick na dapat abangan. Ano kaya ang susunod nilang tricks? Mr. Aga นะครับ เรียนเชิญเลยครับ Kali! Ano ko? ให้น้องๆเราด้วยนะครับมาแล้วครับนะครับ Ang ganda ng ngiti ko kunwari. Pero kinakabahan na ako. Ano naman kaya ang ipagagawa nila sa akin? Aga. Kaya yung form, Philippines. Philippines. Okay. Alright. Lord, ano to? Why like this? Oh, Lord! Kahit pala umaabot sa 300 pounds ang kanilang trunk, nakakakiliti rin ito. Pinaka-flexible at pinakamaraming gamit nga raw ito sa lahat ng body part ng anumang hayop o ng tao. With 100,000 different muscles at maladali ring bahagi sa dulo, ang elephant trunk ay maaaring bumuhat hanggang 600 pounds. Pero kaya rin itong pumulot ng barya at magbalat ng mani. Okay, one more time, okay? One more time? Oh, yeah. What? Okay. Okay. Bakit ito nangyayari sa akin? Ah! What's gonna happen? Oh my
Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Magda-darts daw yung elepante at ang target niya, itong mga lobong nakapaligid sa akin. Darts? มา3 3 3ไปพอนะครับ เราจะให้พี่นุ่นนะปาลูกโป่ง3 ลูก At para wag daw akong kabahan, may practice session muna. Wait! Bakit ako nandito? Pwede na ako pauwiin, please? No! No! Are you scared? I am scared, of course. Uy! Ooh! 5 Okay, 3 okay. โอเคดูครับเดี๋ยวครับลูกแสดงชุดนี้นะครับ Wait. Let's go. Please, ipagdasal nyo na lang ako. Pagdasal nyo na lang ako. Please. Ito na yata ang katapusan ko. Ah, yes! Ah! Done! What happened there? Huh? Ah! No! I'm okay now. Yeah, okay. Everything perfect. Thank you. Akala ko mawawala na ako, so okay pa ako. Still alive, pinawisan ako ron. At least may libre akong ballpen. Pwede ko lang lagyan ng check ang elephant encounter. ก่อนนั่งเก้าอี้ Check. โปรดครับ Kung sa Palawan nakita niyo yung Crocodile Farm, dito naman sa Bangkok, Pattaya, dito tayo sa The Million Year Stone Park and Pattaya Crocodile Farm. Dito yung mga crocodile naman ay mga entertainers. Ibig sabihin, may crocodile show. And biyan na pananurin natin. Gusto ko makita. Ano naman kaya pagagawa sa akin dito? Hindi ko alam. Okay, dear. Yeah, Let's go. let's go. Bakit parang statwa lang ang mga buhayang ito? Are you ready for your close-up, Mr. Crocodile? Bago magsimula ang palabas, lumuhod muna sa harap ng mga buhaya ang kanilang handler. It's a traditional when you have to pray, respect, and it's like a spiritual stuff. Sa bilang ko, 5 buhaya ang nasa loob ng pool. Hindi ko lang alam kung may mga nagtatago pa sa ilalim ng tubig. Ayan, may hinila na siya. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya, pero parang pinapagalitan niya yung isa. There's 2 of them there, right? Parang baliwala kung hilahin ng handler ang mga buhaya. Pero ang mga buhayang narito ay saltwater crocodiles. Ang pinakamalaking uri ng buhaya at pinakamalaking reptile sa buong mundo. On the average, ang female saltwater crocodile ay may timbang na 1,000 pounds. Ang average length nila ay 8 hanggang 11 feet. Ang pinakamahaba na naitala ay 14 feet. Ang adult male saltwater crocodile may average weight na 900 hanggang 2,200 pounds at may karaniwang haba na 13 hanggang 18 pulgada. Pero yun daw mature males, pwedeng lumagpas pa sa 20 feet ang haba at mas bumigat pa sa 2,200 pounds.
Mga bata, pati kayong matatanda, huwag niyong gayahin itong si Crocodile Man, ha? Alam niyo bang ang mga buhaya ang may pinakamalakas na kagat sa lahat ng hayop? At kahit ayaw ko ng reptiles, kailangan ko raw lapitan ng mga ito alang-alang sa passport ko. Do I get my passport? Your passport is right inside the neck, so Okay lang yan. Game! Let's go. Oh, yes, sa akin. Ah, God. Okay. Aga? What? Dear! Okay. Come with me! Bye-bye. Come with me! Okay. Okay. Sit down? Okay. No problem, ha? I cannot sit down. Jose, may help. Where? Here? Okay. Huh? Okay. Okay. Can I touch? Can I just touch? Okay. Just touch. Just touch. Okay. Ano feeling niya? Parang bato na malambot, na balat, na ewan ko. Ang pakiramdam niya, actually wala akong nararamdaman dito. I don't feel anything anymore. So, pinawisan na naman ako. So, pinapanood ko lang lahat sa TV niya, ginagawa ko na ewan ko kung bakit. Dito sa Pinoy Explorer, wala ka ng time mag-isip. Pag sinabing pasok, pasok ka na ng pasok. Akala ko ay may babalik na ang passport ko pagkatapos kong hawakan ang buhaya. Pero hindi pa rin pala. Kailangan ko raw ipasok ang kamay ko sa loob ng bunganga nito. No, sige. Namitin, lawag mo yung happiness. Sige. Thank you. And I had to ask the trainer kung nakakagat ba yun. May aksidente talaga minsan nangyayari. Kahit trained yun, nangyayari yun. So pwede sa akin mangyari yun. Kaya nakakatakot pa rin. But then, it was a fun experience. Masaya. Everyone had fun. Sana kayo din. So, crocodile, touch, feel, hawak, picture, buntot, check. Done. Malaki talaga ang takot ko sa ahas. Kaya nga noong may nakita akong ahas sa Batanes, ayoko itong hawakan. Nakita niyo na, kahit si Deer, hindi niya magarantiyahan na safe nga itong gagawin ko. Pero para mabawi ko ang passport ko, kailangan ko talagang i-conquer ang takot ko sa mga ahas. Simula na ang snake show at ang una agad sumalang, 2 cobra. Now that snake is upset. Anak ng wedding yan, ano ba yan? Uy, ay! Ang mga cobra ay isang uri ng ahas na nakalalason o venomous. Ngayon naman daw ay hahalikan ng snake charmer ang cobra. Oh my God, it's real.
first time ko rin nakakita ng gano'n. So nakakatakot talaga. Kita mo naman lahat. Kami kahit si Deer, kita mo nasa tabi ko. Takot sa ahas din. Sabi niya, I can't breathe anymore, I can't breathe anymore. Nagmumuhay tayo pa yan. Ang galing lumipa niya, pero ito sa ahas, takot siya. Kaya normal lang na nakakatakot talaga ang ahas. Bago himatayin si Deer, inilabas na ng snake charmer ang pinakamalaking ahas na alaga niya. You hold the head, ha? Oh, hold the head, okay. No. Hand? Wait. Okay. Siguro naman, sapat na ang ginawa ko ito para mabawi ang passport ko. Pero nagkamali na naman ako dahil ang ipinasubok naman sa akin ay ang pagkuha ng cobra venom. Woo! Okay. Ayan na. Ayan na, venom ko dun sa loob. Oh, ito rin. Ito, venom, kaya kinakuha yan. Kasi, pag nakagat ka ng ahas, yan din ang i-injection sa'yo. Yan, yung nasa loob na yan. Ito yan. Ayun. Grabe. Thank you. Safe? Can you get my passport now? No. How come? This is like starting of activities. Just the start? Yeah, it's only start. Just do I'm almost dead. How can it be just the start? I'm almost dead. I'm dying. but you're not dead yet. I'm not dead yet. Okay. Ibig sabihin, di ba ako matataas agad ako patay? Kung ano-ano na ang ginawa ko dito sa Thailand para lang makuha ko ulit yung passport ko. Ngayon naman, dito ko dinala sa Sakuna Fishing Park sa may Bangphi area ng Bangkok, Thailand para daw harapin ang isang dambuhalang nilalang. Ano naman yun? Are you ready for your next challenge? Dear. Hey. Challenge? What challenge? You need to capture a monster. Monster naman ngayon. What monster are you talking about? Monster fish. Monster fish? So ito yung dambuhalang nilalang. Dambuhalang isda. Hindi kaya ako lamunin ito? Ha? Let's go! Ang dambuhalang tinutukoy ni Deer ay ang giant Mekong catfish. Ang pinakamalaking uri ng isda na walang kaliskis at naninirahan sa tubig tabang. Kulay abo o kaya puti. Wala raw itong mga linya sa katawan di tulad ng ibang catfish. Wala rin silang barbels o yung bahagi na parang bigote at wala rin silang ipin. Kaya sila tinawag na Mekong catfish ay dahil karaniwang matatagpuan ng mga ito sa ibabang bahagi ng tanyag na Mekong River na dumadaloy sa mga bansang Thailand, Cambodia, Vietnam at Laos. Ipinakita sa akin ni Mr. Dang kung paano ihanda ang pain para sa dambuhalang hito. Ibibilog lang daw ito na sinlaki ng isang kamao at ibabalot sa tali. Gawa raw sa dinurog na ipa ng palay at hinaluan ng vanilla powder ang gagamitin nating panlansing sa giant Mekong catfish. Okay, wala din yata eh. Ang laki! Oh! Ano? Uy! Laki! 1, 2, 3. Bisa ako. You have to be fast. You have to be fast. Yep. That's 3 feet long. 3 and 3. 3 feet long. 3 feet. Oh. You can't be long time. You have to. Okay. Okay. Nakahuli ko. 3 3 feet, 3 inches. Okay. 1. Okay. Wow. Good start. Sarap, ha? Ha? Saba. One more.
One more. Sige yung feeling ngayon. Sige. Oh. Sige. So, mas gagaling na ako ngayon kasi na-experience ko na siya. Ngayon, so ganun pala yung feeling nun. Pag inihila niya, papabayaan mo ng konti, pag binaba mo, luluwag, hihila mo papasok sa'yo. Tapos hihilahin mo na naman, mapapagod siya. Tapos bababa mo, luluwag, hihila na naman siya. Hihilahin mo, pabalik ulit. Ganun naman. Hanggang sa palapit na ng palapit. Di ba sabihin mo din? Tingnan yung movement niya. Ayan, ganyan. I think he's getting a mermaid. Like that, see that? Oh. Para mas malaki isda niya kasi sa akin. Hindi lapit ko. Ay, ito, malaki. Big! Oh! Oh! Malaki! Lalabas. Laki! Wow! Wow! Natalo yung isda ko! Malaki to! Okay. 4 feet 8 inches. Sa akin 3 feet 3 inches. Well, ako yun na rin yun. Ulis na experience ko. Tulong po tayo. Habang naghihintay tayo ng panibagong isda na kakagat sa ating pain, pag-usapan muna natin kung ano ang kinakain nila. Bagamat dambuhala ang giant Mekong catfish, hindi nila kinakain ang ibang isda. Karaniwan ay halaman, weeds, algae at mga insekto lang daw ang diet nila. At mapipilitan lang silang kumain ng fish pag talagang wala na silang makain. Sa pangingisda pala talaga, kailangan matyaga ka. Dahil minsan matagal ang antayan bago may malansing. Pero dahil gusto kong makahuli ng mas malaking isda, gusto ko pang ulit-ulitin ito. Nice. I had fun. So fishing. Check. Dear! Yeah. I'm having so much fun. I'm having a great time. Good. I had pad thai already. I had chicken barbecue. I had squid. I had this mango with sticky rice and coconut something. Can't wait. What else is there? It's a highlight. Huh? It's a highlight of Kosan. Let's go. Yeah. What? Insects. Saan ba talaga to? Talaga titignan ko to. Nakainin ko talaga to. Ito sabi highlight. Highlight nga eh. Mahigit 200 species daw ng insekto ang kinakain ng mga taga-Thailand at may iba-ibang paraan sila ng pagluluto depende sa rehiyon. Pero dito sa street market sa Bangkok, lahat fried. Ilang siglo na raw nilang ginagawa ang pagkain ng mga insekto. Isang dahilan kung bakit nakagawian nila ito ay dahil kailangan nilang puksain ang mga peste sa kanilang lugar. Nakakita ka ba ng grasshopper na buhay? One. Oh, we go. Side na natin. Wait. Sa Lagubang. Ito yung nilalaro ko nung ako'y bata pa. Ngayon kinakain na siya. Ano to? Ano to? Parang ipis yata to eh. Cricket yan. Cricket. Yung pagkagabi naririnig natin sila, pinatay siya. Kinakain na rin siya. Ito, palaka. Ito yung mga tumatantunan sa kwarto natin. Alam mo, yung sa may liit, pag nasa probinsya tayo, yung mga malidikit. Ayan siya. Ito yung tinatalunan ko. Ngayon, kinakain siya. Tapos ito, ano ito, pupa? Bago maging butterfly. O, bago maging paru-paro, ito yung parang uod, no? Ito na siya. Okay. We gotta move. Okay? Box. Water box. Well, kung ano bang water box siya, mukha siyang ipis sa akin. Okay. Related. Okay. Which one you picking? Ha? Can you try the pupa, the grasshopper? No. Kaya try. Ano? Dali kasi para okay. Sige. Anong go? Let's go. Isa-isayin na natin to. Isa-isayin na to. Sige. Let's go. For you. We'll identify one. Para gumagano. Ayan. Water. Sige. Ready? 1, 2. Wait. Okay. Okay, one. Okay, 1, 2, 3, go. Go. We gotta move. We gotta move again. Move again.
Ano ba kaya mo sa akin? Sama mo dyan! Kahit gusto ko na magpaalam, hindi rin ako makakauwi hanggat di ko nakukuha ang passport ko. Kaya, sige na, magkasubuan na. Sarap to ha? Ito yun? Oh, yan, yan. Ready? Manlangaw to eh. Ready, set, go. Wait. Cheers. Bato ka, hindi parehas. Hindi parehas ang itsura. 1, 2. Masama na lasa. May ano talaga. Masama talaga. Sabi na nga ba eh. Dear. You look so stressed. No, You look so harassed. Are you okay? I'm okay, man. I was the one who ate this. Okay? You've done really well. You tried. I did my best. Oh, I tried. Nakita niyo naman, sinubukan ko, nag-attempt ako, pero hanggang doon na talaga kaya ko. So what happens now? Please. It's a reward. My reward. Your reward. Where's my reward? I have good news. You can have your passport back. Finally! Finally, เดี๋ยวพี่จ๋าขอพาสปอร์ตคืนเขาเลยจ้ะ There you go. Nasa kanila pala yung ay, passport ko. Hindi ko kukunin to. End mo yung show. Ako kumain. Wala na naman yung passport ko. Hindi na ako magtatagal. Hindi ko makakalimutan itong experience ko na to dito sa Bangkok, Thailand. Mga kapatid, tumitingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer.